Napakaganda ng mga sinasabi ng Filipino content creators, no? To start with. Pero syempre nakaka-proud din nakikita natin yung ibang mga lahi na sumusuporta at na-amaze sa Filipino talent. Kasi parang first time din naman natin magkaroon ng sikat na girl group na parang K-pop. Parang Korean wave. So we'll have the P-pop wave na sana sa kanilang paglakbay, no, sa iba't ibang panig ng mundo. Starting from... Saan nga sila una? Saan sila ngayon? Lumipad sila. Lumipad ang aming team. At yun, magandang suportahan natin. Yung mga basher dyan, okay lang yan. Sabi nga, parte na yan talaga ng buhay. Pero ang pangit lang talaga pag nakakakita ka ng kapwa Pinoy lang din. Parang wala namang talent. Wala namang, di ba? May iba, may mga sikat na personalidad, may mga influencer, content creator, spreading some hate or for the clout lang siguro. Pangit nun. Wala ka nang binigay na suporta. Wala ka nang binigay na positive things, no, sige, in general. Sa ganun yung mga content masyadong negatibo. Hindi ka pa tumigil. Sa mga umuusbong na mga talento at mga grupo dito. Pati yun ay ginagawa natin ng issue. Mga maliliit na bagay. Alam nyo anong nangyayari pag ginagawa nyo ng issue na maliliit na bagay? Parang ang pangit ng reasoning ninyo. Kayo din yun napapahama kasi ang pangit na labas. So, anong ginagawa mo? Hindi mo pa nga kilala yung isang individual, isang grupo, o isang kumpanya, institusyon, etc. Kung sino man yang tinitira mo. Huwag nang murang dagdagan ng ikasasama ng image mo naman. Hindi ikinasasama ng image ng tinitira mo, kundi ng mga pinagsasabi mo, ng dignidad, integridad mo bilang isang creator, isang influencer. Sabi nga namin sa Certified Voice Artist Program at sa Voice of the Youth Network, taray, may influensya ka naman na, gamitin mo na sa positibong influensya. Sabi ni Andre Belen, mema lang kasi sila for the hype at for the views lang. Yung iba for the engagement lang, parang di nagti-think ng right. That's correct. Diba? Gusto mo lang naman ng engagement, ang pangit pa ng binobroadcast mo. Anong tingin ng tao sa iyo? Ismosong libakero. Bakera. Kasi kung ihahambing ka naman, sige, example na natin yung Bini. Ihahambing natin lahat ng tao sa Bini. Wow, oy. Hindi naman perfect, 'di ba, ang Bini? Hindi na naman perfect ang mga tao. Pero kung ikaw naman ay nag-iingay diyan, at kung ibibigyan ng pagkakataon na ikumpara ka, ako luging-lugi ka pa. Nauso kasi yung bad publicity is still publicity, ang sabi ni Nabi Garcia. Oo nga. Gusto nila yung pinangahawakan yung ganyan. Sige, bad publicity na still publicity, ganyan. Pero sana wag nang ganoon. Ang pangit naman na kasi. Diba? Kailan ba tayo makakahanap ng pagkakataon o panahon kung saan wala naman masyadong nakikisakay sa negatibo, doon tayo makisakay sa positibo. Kailan pa yun? Nakaka-proud makilala tayo through our talents as Filipinos, pero may toxic traits talaga na ang babaho. Oo nga, syempre PJ. Ewan ko din. Ang pangit lang na tinatanggap na lang din natin. Pero sige nga. Meron nga natamanta. Yung tono ko pang TikTok talaga. Diba? Ang pangit kaya nun. Hindi ko alam paano susolusyonan yung ganyan. Siguro, kasi pinapatulan eh. Wala talaga. Ang daming kapos sa IQ, kaya ayun, taken out of context, sabi ni David Garcia. Oo nga. So kung publicity naman pala yung bad publicity, di mag-bad publicity na lang din ako para sikat tayo.
Kawawa naman. Wala di kawawang kawawa ka. Pero sa bagay, ito naman yung punto. Dahil sa issue doon sa pagmamas at pinalaki yon ang ibang mga maliliit-liit na mga pages. Ang pangit, ay hindi ko alam. Ano bang nabasa ko? May isang nag komentaryo doon na puro negative yung nilalagay doon na reaction. Sana yung positive. Meron naman kasing ibang nagtatanggol at nag-i-explain kung anong tunay na nangyayari. Na posibleng nangyayari doon sa sitwasyon na yun. Like, kunyari, di ba, artista yan. Kahit kami, mga voice artist, nakaka-relate kami doon sa bawal masyadong mahamugan, masyadong malamigan, ang leeg, ang lahat sa mukha at basta malapit sa boses natin, ganun. Sa boses, sa voice box, ganun. Tsaka yung masyadong maliwanag, pag stress ka, ako magkakasakit ka niyan. Kaya nagsi-shades. Diba? Kaya minsan maintindihan naman din natin kung talagang pakikinggan natin yung iba't ibang panig. Panig sa katotohanan. Oo, napagod ang migraine. Diba? Magma-migraine ka, sasakit ang ulo, sasakit ang bewang, sasakit ang leeg. Sex bomb yan. Iniiwasan yan ng mga performers. Hindi ko lang alam kung baka bago sa mga taong nang babash na ikinukumpara pa sa ibang tao. Bini kasi ngayon is the hottest topic in town. No doubt sila talaga. Kaya kung sa lahat ng pwedeng gawin, protektahan ang kanilang seguridad, protektahan ang kanilang kalusugan. Ito yung time na yun na talagang kailangan nilang maghigpit. Pero sa nakikita nyo naman sa videos, may naman nakikita nga tayo sa video kumakaway-kaway pa rin naman yung ating mga bini. Oo, hindi naman natin nakikita, nag-smile naman din sila siguro sa loob. Ganun talaga. Naalala ko nung isang radio station tour natin, tsaka nung concert natin. Concert tayo. Yes, parang ganon. Kunyari naglilibot-libot tayo sa mga practice lang. Ay, pero totoo yun. May mga tayo. May mga karanasan tayong naglibot-libot tayo, diba, sa radio station, events. Take for example yung sa Davao City, mga kasama natin mga voice artists. Ang init-init nun. Diba? Ang init-init. Alam namang hindi natin proteksyonan yung sarili natin dahil meron pa tayong susunod na ganap. So, kailangan magpayong ka kahit na malapit lang yung kainan na pupuntahan ninyo. Hindi naman OA yung sasakay ka pa ng kahit anong sasakyan dyan. Malapit lang naman, pero hindi malapit nga, pero mainitan ka naman. So, ganun yon, yung parang example lang naman. So, ganun din yung bini. Lalong-lalo na. Galing pala sila nung concert sa Pure Gold. Hindi ba Pure Gold yun? Hindi ko alam kung anong concert. Sa Samsung? Hindi. Basta galing sila ng concert. And then, kinabukasan, no? Meron na silang Cebu. Biniverse Cebu. So, yun. Kailangan nilang bumiyahe agad after the concert ng gabi. So, bumiyahe sila ng madaling araw. Alam ko madaling araw yun. Doon na sila nag-face mask, kasi wala pa silang tulog, wala pa sila sigurong mga pahinga, at ang pangit-pangit. Pangit naman kung mapicturean sila na, isa pa rin yun. Isa sa pwedeng maging dahilan. Pero, ang nakikita kong mas magandang dahilan is yung sa health nga. Masyadong maliwanag, bawal kasi yun talaga. Magmask kasi baka sipunin sila dahil sa pabigla-biglang temperatura, ganon. Practice lang. This is Dilaw by Maki. Hinihilig na ako sa'yo na
Marami lang talagang tao na puro yaw-yaw lang alam gawin. Yaw-yawers kasi yawers sila. Oo nga, sabi nga sa paborito kong movie from the 1939 produced by MGM, The Wizard of Oz. Tinanong siya ng bida, may tinanong ang bida na character, si Dorothy Gale. Sabi ni Dorothy Gale, bakit ka ay, Tagalog si Dorothy Gale. You don't have brains, why do you speak or why do you talk? How did you do that? Parang ganon yung thought na lang, hindi ko alam yung totoo. Sabi ng Scarecrow, na puro lang naman straw yung kanyang utak, ulo, at lahat ng katawan niya. Sabi niya, some people without brains do an awful lot of talking. Sabihin, mas marami talagang sinasabi yung mga walang laman, di ba? Gaya ko, dami kong sinasabi. Pero, matalino naman siya. Tama din naman. Pero ganun din yon, may mga talagang taong kung sino yung mas maraming dinadada ng mga negatibo at lahat ng mga kung ano-ano na hindi pa naman veripikado, abukado. Yun yung talagang walang masyadong laman ng utak. Oh, ganun. Ganda to pag nasa YouTube ako naka-live pala eh. Mag-set up ako ng multi-channel live stream. Bumaba yung likes. Oo nga. Oy, Kuya Mong Chico, hello. Magandang shoutout sa iyo. Umaalis ka na naman. Hindi ako sinusuportahan. Kaya nga sabi nila, mas maingay ang lata pag walang laman. Correct. Eh, syempre tayo naman ng mga nakakaintindi. Minsan, pumapatol naman tayo. Pero yung patol na nag-i-explain lang ng maayos. Pero kapag sumagot yan, pag sumagot yan na personalan at pinipersonal ang atake, ad hominem, etc. Huwag na nating patulan yan. Parang si Oy, saka si Oy. Diba? Ang layo ng sound card ko, nahihirapan ako. So yun lang yung natutuhan ko. Ang dami kong sinabi. Nandun lang naman ako sa topic na here with you kanina. Yung parang naramdaman ko lang na nakaka-proud pala maging isang malapit lang yung sound card mo, kapus ka lang. Hoy! Masyado ka namang judgmentalism. So, ayun lang naman. Nakaka-inspire yung tugtog na Here With You ng Bini. Akala ko nga sa From What's Wrong with Secretary Kim na romantic siya. Kasi Here With You, di ba? There's something new. Lyrics na. Tapos na nandun ako sa Beaniverse Jensen concert. Nararamdaman ko na para palang mga blooms o yung mga supporters yung kinakantahan ng Beanie sa kantang yun. Parang pagpapasalamat sa mga sumuporta sa kanila. I'm here with you. Something new. The nightlife. Nightlife tuloy. Anong tawag? Hindi ko memorize. Night sky. So yung bridge ang ganda. And no matter what they say. Sabi niya sa chorus, now here with you, found something new. Through the dark nights, the highlights, you're my lifeline as we take our flight. Diba? Maganda ng you're my lifeline as we take our flight. Parang pwede rin talaga tong pang maramihan, no? So, parang feeling ko ganun din man talaga. Let's paint the sky in different lights. So, nung gumaganon-ganon tayo ng mga ilaw-ilaw,
Ang galing. Para nga talaga sa kantang yon itong mga pailaw. Oo nga. And siguro dahil naiyak sila, naiyak sila hindi lang dahil sa napakaganda ng mensahe ng kanta. Sinamahan pa nung pailaw ng Biniverse Jensen crowd, ng mga Blooms na sinuportahan sila. At na-touch daw sila kasi nga marami ang hindi nag-video at in-enjoy lang yung moment. Kasi 'di ba flashlight 'yun ng cellphone nila. So ginaganon-ganon lang nila 'yun. Hanggang sa natapos yung kanta from the first chorus. After the first chorus 'yun. Ginaganon. And no matter what they say to break us, take our spirits down, we just need to look around. Tas napakabagay sa mga nangyari sa Bini nitong mga nakaraan. After all the bashing, 'di ba? Sa Jabberwockies, sa mga pag-i-invalidate ng privacy nila na kesyo ganito daw sikat sila, hiningi naman nila na maging sikat sila, 'di ba? At hindi nila maintindihan kuno ng Bini na public figures na sila at hindi na mawawala yung privacy. Diyos ko, lahat ng tao may karapatan sa privacy kahit anong celebrity sikat, ganon. Oo, napaka basic yun. Pag nasa private na lugar ang isang tao, respetuhin mo, lalo na nagpapahinga siya, masyadong manul. Mga naiinggit sa Bini kasi walang nang i-invade ng privacy nila. Oo nga, kasi palakad-lakad lang sila, wala nang namamansin. Kasi naman, chismoso ka lang. Chismosa. Papansinin ka lang dahil sa chismis. Pangit, 'di ba? Yun, ba't nagpa-music ako? Sayang yun kung gagawin ko tong content, 'di ba? Baka makopyright ako. Naka, ngayon ko lang naisip, tapos na yung storya.